Sakto morning mga kasakto. So mga kasakto, isang malaking pagsabog yung nangyari kagabi sa aming bulkan o kaninang umaga. Exactly 2:59 ng madaling araw, biglang dumagusdos yung dyan, Mount Canlaon. Nagbigay ng sulfuric anong tawag doon? Sulfuric acid o sulfur dioxide. Yung ating tanim is tinamaan yun, no? Yan, abo yan. Yan, abo. Pero bakit hindi natin siya puwersang, pero actually nangyari ito is early in the morning, madaling araw. So hindi siya, and then kasabay pa yung malakas na ulan. So nagbigay ng sulfur dioxide yung bulkan, tapos may tanim tayo rito na tamaan talaga. Pero sa pagkaalam ko, maliliit pa lang kami. Kahit ngayon malaki na, may pinag-aralan na din tayo. Medyo delikado si sulfur dioxide kung tumama, kung malakas ang init ng haring araw. Pero sa ngayon, sa nangyari sa amin, God's blessings pa rin, at medyo may advantages na nangyari. Pero sa bunga, talagang stop ako mag-harvest kasi apektado ng abo. Pero God safe. After 24 hours, huhugasan namin yan for mag-harvest. Parang timik, siyempre chemical din yan. Yung chemical reaction niya sa dahon sa ating tanim, may bug effect ba? Siyempre may disadvantages yan, kung depende sa oras at yung panahon na nangyari. Abo ito. Yan, abo yan, yan. As falls, malakas na pagyanig at pagbigay ng pagbigay ng abo. Ito lahat tinamaan. So dahon lang, pero yung bunga makapal, yung dahon nasa ilalim. Pero yan, healthy yung ating bunga. Talagang may pagmamalaki ko ang talong ng amin dito sa Canlaon. Pera na lang kung nangyari ito ng araw tapos mainit pa yung panahon at saka kasulukuyang nag-harvest, talagang delikado yan. Hindi ko siya ipagpatuloy na dalhin sa market at ibinta, kasi parang nag-spray tayo ng insecticide at fungicide dyan, tapos ibinta mo sa tao, tapos ipakain mo. So napakahirap at napaka-unsafe sa kumakain. Yung sa atin dito, hindi kailangan magpanik. Kayo may-ari ng tanim nyo, huwag agad-agad, kasi sabi nila abo, kailangan kukunin yan. Hindi, huwag. Kung nagreaksyon na si abo pagtama sa dahon, kung na ano na siya, bumigay na yung dahon, masakit sa kanya. Pero kita nyo yan, nainitan pa, may abo na. Tingnan nyo yung hitsura ng ating tanim, malakas na yung init. Anong nangyari sa tanim natin? Doon dumagdag yung kanyang bulas at napakagandang tingnan sa mata. Especially yung mga nag-boom ng mga flower ng ganito, yan. Yung mga sa foliage niya. Yan, ito. Napakagandang tingnan. Then sa puno naman tayo tumitingin, kasi yung mga bunga, yan, pansin nyo, nasa ilalim, marami yan. Yung mga bunga na to, makakapal ng dahon yung aking second batch. Unlike doon sa ating pinadahunan doon sa baba, is talagang maninipis doon kasi pinakunan natin yung dahon. Ito, yan, yung mga bunga niya, talagang ipagmalaki natin yan. Yan, sa ilalim. Very safety, hindi kayo mabahala sa tanim ng mga gulay namin dito, kasi nangyari yung as falls madaling araw. Walang ikabahala, walang malakas na init, walang harvest na nangyayari sa time na yan, at walang operation sa farm. Talagang kampante kayo
kasi yung aming gulay rito pwera lang sa mga basher. Normal yan, ibabas ka nila kasi mag-stop ng buying sa inyo at doon pupunta sa kanila. Normal yan kasi competent ng business yan. Real talk sa ating taniman ng talong. Sa pagkaalam ko, batang bata pa kami, sishare ko lang, sa area na ito, dito na kami lumaki, dito na pinagtaguyod naming pamilya. Na pagmulat ng aking mata, may bulkan na. Kasama sa pamumuhay ang bulkan na yan sa aming pagtatanim rito sa Canlaon. Hindi kami sumusuko kahit anong pagsubok ng panahon. Kami nagtatanim at nag-aalaga ng aming gulay na ligtas dalhin sa iyong mga lamesa at sa mga karatig naming bayan na iparating ng mabuti yung aming tanim na safety at walang bahid na kaba sa pagkain ng aming gulay. Safety, especially sa mga sanitary dito sa aming public market. Talagang sinisafety yung mga consumer na bumibili sa aming mga produkto. May nakatingin yan kung pasado ba sa kainan to, especially ngayon bumibigyan ng abo. So tinitingnan yung produkto mo kung unsafe ba. So gaya nito yan, so tinitingnan yan, pumutok yung bulkan, may pagsabog, tapos ganito yung item ng tanim nyo, masyado maabo, masyadong ganyan. So yan, i-validate yan sanitary doon sa pamilihan o doon sa market namin. So yun ang pinaka safety sa aming lugar. So sa mga baguhan lang na nakapanood sa ating video, talagang mangha kayo kasi abo nga. Bakit abo pinatuloy pa ng insakto? Hindi, walang problema yan. I-observe nyo lang yung taga-albay, sanay na nito. Sila witness din. Depende sa timing sa pagpasok ng abo sa tanim nyo. Huwag kayong mabahala kung araw yan o kung gabi. Kung araw, malakas yung init, yung reaksyon ni tanim, tingnan nyo. Kung parang nanunuspaw siya, follow agad ng sprinkler. Basain lahat ng dahon. Huwag na hintayin mauna kayo. Kung mainit yung panahon, talagang bigay nyo agad ng tubig. Ngayon ang pinaka base remedies ni abo. Mainit kasi yan, papasok sa dito, punta sa chlorophyll dito sa ilalim, ma-absorb ni talong, ma-receive dun sa ugat sa kanyang katawan, may bad reaction yan. Pero ngayon, may bad reaction ba sa ating tanim? Wala. Normal na normal, mas malakas pa nga sa dati na hindi pa natamaan ng abo. So yan lang muna, kunting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Galit na naman ang aming haring bulkan Canlaon. Patuloy pa rin tayo sa buhay araw-araw. Buhay-buhay kahit may pagsubok na darating. Kayang itatayo yan ng sariling atin. Salamat Insakto TV.